Okay, good afternoon. Good afternoon. Okay, pinabanggit ba na may kasunod na speaker? Sino daw? May aware pa po. Hindi po. Aware. Meron pa aware dito. Aware. Wala na? Yung aware, wala. Okay, wala na. Okay. May isa pa daw kasunod sa isisis. Nabanggit, hindi. Hindi rin. Talaga ito, hindi binabanggit eh. Kaya ang iba tuloy, umaasa na after dito, uwi na. Okay pa rin. Lahat ba ay gutom? Hindi pa kayo pinakain? Okay, bigyan mo brush muna o hindi na? Hindi na? Uwi na. Sabi na ba, tuloy-tuloy lang tayo. Para mapailangat, no? Okay. Ba't hindi kayo pinakain? Ang sabi ng UWA, dapat yung OFWs, huwag pagutuman. Dapat laging busog yan. Bakit? Kaya nag-medical bago magpidos para malaman kung fit to work. Tama? Pag fit to work, medical. Pag fit to work, magpidos. Then after ng magpidos, kasunod doon ay flight. Dapat 3 to 5 days muna pidos o after ng pidos dapat ay flight na. Oh. No? Dapat ganun. Nasa batas yan eh. Nasa batas yan. At dapat siguraduhin kung anong pinirma sa kontrata, lahat ay masunod pagdating sa labas ng bansa. Tama hindi? Tama. Dapat lahat ay masunod. Ngayon, bago ako magsimula, magpakilala muna. Mas maganda magpakilala muna. Nandito na ba lahat? Nandito na. Wala nang nasa labas. Mayroon pa? Sige, basta tuloy-tuloy na tayo para mapabilis kayo kasi mga alas 3 dapat makalabas na kayo dito. Ayos ba? Sabi ni Ima, ano ba itong speaker na ito? Saan ba ito? Okay, magpakilala mo na. Lahat ng speaker dito, kung nakatayo sa harapan dapat kilalanin nyo. Okay? Kilalanin nyo, kunin nyo ang pangalan, dapat may number din kayo. Na pag tinawagan nyo, magtanong kayo sa inyong mga dapat itatanong sa kanilang pinag-lecture dito, may mapagtanungan kayo. At dapat may number kayo matawagan. At dapat pag tinawagan yung number niyan, may makakausap kayo. Hindi yung sagot lang. The number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Okay, ngayon, magtatanong. Actually, batas lang pag-usapan natin ng pag-isip ng batas. Na dapat malaman mo. Kasi maraming umalis, maraming nag-apply, pero hindi alam kung anong pinapasukan niya. Basta lang nakapagpilos, no? Masayang masaya na. No? Kasi akala okay na, no? Basta may certificate, ang bilis na ng oras, graduate na, may certificate na. Iba nung sa elementary, mag-aaral 6 years bago magka-certificate. Dito, 3 hours lang, certificate na. Pare, oh. Abroad ba ako? Di ba? Pero hindi niya alam yung pinasukan niya. No? Maraming nagpipilos na dapat marami akong malaman. May kaugnay sa batas kung ano ang iyong pinasukan. Kaya ako na dito. Ang pangalan ko, Bilawin Mrs. Sam, trabaho sa tagapagsalita na may Piapilos Marino Sterling. Nandito rin po kami every time sila kaya nandito nagtitipid sa ating mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa akin. Magbabalik. Mabilis ba ako magsalita? Mabagal? Mabilis po. Mabilis. Okay. Ano ang gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sakto lang. Kasi, pag tinanong ko, wala akong tinanong, anong gusto mo, malaki, maliit. Ang sagot ni ma'am, sakto. Pag tinanong ko, mabilisan o matagalan, ang sagot mo doon, either mabilis lang o matagalan, hindi sakto. Ano yun? Coke? Okay! Pangalan ko, Sam. Na kami pa, Pilos. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Actually,
Itong alipa, wala pa ito noon. Yung pilos dyan sa kabila, yung pilos doon sa kabila, yung pilos sa taas, wala pa yan noon. Ako'y nakaservisyo na. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Ha? Anong palatandaan, sir, pag may emergency? Ha? May nagwawang-wang, no? Driver ka ba ng ambulance? Mukhang kawit to ng driver ko sa ambulance. No? Okay. Ngayon, pangalan ko, Sam. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Nung pumunta ko na Maynila, ginawa kong Sam. Para kunting living up naman. Ma'am, ikaw man. Mas maganda kunting living up, no? Oh. Maganda. Kasi, pero, pwede naman niya gawin yan hanggang pagdating sa labas ng bansa. Huwag mo lang baguhin. Kung may profile ka, sa Facebook mo, pangalan mo, no? May iba kasi mahilig, binabaligtad, no? Mahilig sa baligtaran, no? Ma'am, ikaw ma'am, mahilig ka ba? Sa baligtaran ng pangalan? No? Hindi. Okay. Tapos, ang iba, kung binago mong pangalan mo, binaligtad mo, huwag mo lang baguhin yung profile pic mo. Kasi ang iba, ginagawa pa, no? Nalagay doon sa profile pic, teddy bear. Kung hindi teddy bear, mukha ng pusa o raso. Tandaan, ang pagiging OFW ay hindi madali. Hindi madali. Dapat, huwag mong bago-baguhin kaya pagdating sa labas sa bansa, may problema man. Kasi in case of emergency, madali kang matrace or malapit. Kasi pag hindi ka matrace or malapit ng pamilya mo at agency mo pag may problema, ang tawag sa iyo, missing. Totoo hindi? Hindi madali. Kaya kung bakit kayo nag-PIDOS, dito ka din, kinaliwanag din ni Ma'am Sandra din, kung bakit ka nandito sa PIDOS kasi, bakit? Upang maihanda ang sarili, no? Sa panibagong hamon at mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Panibagong hamon at mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Sino man is abroad? Taas yung mga kamay. It's abroad. Thank you. 10. Sino ang mga first timers? Taas yung mga kamay. 11. Okay. Yung ex abroad, 10. Yung first timers, 11. Ano ang mas marami? Ex abroad o yung first timers? First timers. Kaya hindi na ako nagbilang. Sir, bakit hindi nagbibilang? Ayaw ko nang pahirapan ang sarili ko. Noon kasi, bago mag-lockdown, o wala pang lockdown, mahilig ako sa patagalan. Matagalan na lecture. No? 1.5 hour ang pinakamabilis sa akin. Maganda pang sahod doon. Pero ngayon, after ng lockdown, wala na kasing sahod. Kaya ang ginagawa ko, 30 to 40 minutes na lang. No? Kaya hindi na ako nagbibilang. Okay, magtatanong ulit. Concentrate ha. Kasi, after ko mag-talk, 1 to 50 items lang naman ang iigsan ko. Kaya pag may nasagot ka, doon sa nilecture ni Ma'am Sandra Lynn kanina, ibig sabihin, pasado ka. Pag wala kang naisagot, ibig sabihin, wala kang natutunan. Dahil wala kang natutunan, may tendency, uuwi ka na walang certificate. Ako ang magbigay. Within 3 minutes, na-consume ko ang 3 minutes. Umpisahan ko dito. No? Pagdating dito, kung 3 minutes na, hindi pa natapos ang bigay ng certificate. Yung dito, hanggang sa likuran, babalik na lang. Papayag ba kayo? Kaya yung dalawa, malamang, babalik na talaga yung kinabukasan na. Papayag ka ba? Bakit ayaw mo dito man? Kaya dito, huli ka man dumating, no? Huli ka man dumating, kahit huli kang dumating, una ka pa rin mabibigyan ng certificate. Yung sa likod, dito, pwede kayo lumipat ngayon naman. Ay, kita ko pagdating sa PIDOS. Ako yung pinaka-like dito. Kaya ayaw ko na may nag-usap-usap, no? May nagtitext-text, patawag-tawag habang nasa loob ng PIDOS. Kaya hindi maiwasan, habang ako nag-lecture dito, pag may narinig sila sa akin talagang hindi maiwasan, may talagang tumatawag na agad sa labas.
may lumalabas na hindi nagpapaalam. Bakit? Dahil sa kanyang narinig sa akin, nakatakot-takot na hindi niya alam. Ngayon niya lang nalaman. No? Bakit? Regarding doon sa kanyang pinasukan. Kaya consider, ma'am, okay ka lang yan. Mas maganda dito, ma'am. Lipat ka dito para ikaw ang bilang ngayon. Dito ka, para ano. Bigay ko. Yung certificate mo, buo yan, may kulay pa. Yan. Gusto ko, dito ka. Si ma'am, dito na rin. Hoy! Tuloy-tuloy. Pagdating sa part ko kasi walang tulog, walang gutom. Yung gutom, busog paglabas dito. Busog ng ano? Hangin. Yung antok, gising. No? Kaya walang antok pagdating sa part ko. Naman mo ba? Inaantok ka ba? Hindi na. Kasi pag nakaidlip ka dyan, normal lang. Bigla na lang aangat yung weight mo sa upuan. Tingnan nyo. Ako yung nagtutok dito na parang may hinahanap. Tinitingnan ko ang mata ng bawat isa. Kaya ayaw ko. No? Na hindi ko alam paglabas dito. Pero ako hindi alam. Kaya dito alam ko na. Ma'am, alam kita. Ma'am, alam din. Alam na rin kita. Alam kita. Yung kaya na lang yung mga butterfly yung mga... Pasensya na ko. Observative lang ako. Observative lang ako. Kita ko talaga lahat. Kaya alam ko, pag sa exam, yung nagmudig ko, hindi alam ko eh. Alam ko rin, nakikinig ko hindi. Pag tinitigan ko lang sa mata, alam ko na kung ano nilalaman ang kanyang isipan. Kasi yung iba dyan, kunyari tumata ko, yes sir, yes sir, yes sir. Pero nasa isipan, anong oras mo naman kami para tama? Kasi malayo pang inuwian namin. Ay ba dyan? Di ba? May iba kasi sir, kung kita-tama, oo nga. Kami dapat, hindi naman tayo magpilos, abroad naman kami. Pero anong sabi ng uwa? Pidos is a marathon seminar, wala, ano? To all departing contract workers, not only for first timer, kundi sa mga ex-abroad. Kaya dapat, concentrate. Concentrate. Sa akin, ma'am. Sa akin ka lang tumingin. Pag uwi mo, kasabay na kita. Ngayon lang daw. Concentrate ha. Okay. Sino nga ex-abroad? Pagtanong na pala ako. Ex-abroad. Iparinig niyo sa mga first timers ha. Ex-abroad. Parinig niyo ha. Sumagot kayo ng pinakamarakas. Kunti ang ex-abroad. No? Isigaw niyo ng tulog. Either ang sagot mo sa akin, masarap lang o hindi. Ex-abroad. Ang tanong, sigaw niya, masarap buhay, OFW o hindi? Narinig niyo? Narinig niyo? Sabi naman, ex-abroad, hindi. Ano ang pumasok sa isipan niyo? Ha? Ano pumasok? Malaking question mark, no? Bakit kaya sila? Ha? Babalik, hindi pala masarap buhay po yan. Kapag pagdating sa basa. Kasi, hindi madali ang trabaho doon. Kahit sabihin mo anong galing mo dito, pag nasilipan ka ng employer mo, okay lang kung nagustuhan ang performance mo, pag hindi nagustuhan, maniwala ka sa akin. Problema yan. Iba kasi ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya dapat ihanda mo ang sarili. Tulad ng sinabi ni Ma'am Sandra din kanina, ihanda ang sarili sa palibang hamon at pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Pagsubok! Problema no? Problema. Hayaan mo. Ma'am, kung may pagsubok, may pagsubok man, nandiyan pa rin ako para sa iyo. Kaya ako nandito just in case of emergency. Maraming problema pagdating sa bansa. Wala pong pinipili. Walang pinipili, mapa-professional, non-professional, maganda ang trabaho, o hindi man, pag nagka-problema talagang problema yan, kaya dapat ihanda mo ang sarili mo guys. No? Kaya kung bakit o kunti na lang ang bumabalik na mag-abroad.
Kasi, sabi, sir, nadala na. Pero bakit maraming umalis ngayon? Bakit? Sa Pilipinas, wala ng trabaho. Ang daming trabaho, ang liit ng sahod. Ang ganda ng posisyon, maliit ang sahod. Kaya umuwi, after ng work, after makuha ang sahod, ang iba dyan, naglalakad na lang, hindi na sumasakay. Ang ganda ng posisyon, pero walang pera. Pero kung sa labas ka ng bansa, kahit pa paano, maipon mo yung pera mo. Kasi wala nakaabang sa'yo. No, mahal mo sa buhay, naghihintay lang na padala. Tama? Kaya ka na dito. Ihanda mo. Mr. Sam, may mga katanungan ka pa rin ba? Meron pa. 5 katanungan na pag may nangyari sa'yo, yung 100% mo, kanina kay ma'am, na excitement kay ma'am Sandra rin, may tendency, mababawasan yung 100% na excitement mo. Bakit? Bawat may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Ano? Ready na? Mr. Sam, anong katanungan mo? Unang katanungan ko, lahat ba ay kapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Kapag-sign. Thank you. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Sino mas marami? Nakapag-sign ng kontrata? Hindi. Mas marami yung hindi nakapag-sign ng kontrata. Kanina maraming mga first timer, no? Ngayon, maraming hindi nakapag-sign ng kontrata. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Kasi kanina, no? Talagang satisfied ka na dito sa mga paliwanag ni Ma'am Sandra Lynn. Tama? Gusto kong malaman kung talaga okay na ba ang naging sitwasyon mo ngayon. Kaya ako yung nagtanong kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Kasi ayon sa batas, dapat ang isang OFW, ang isang OFW, bago siya magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas po yan. Sabi niyo ba, sign ng kontrata, bakit kami wala pa? Ay, ibig sabihin, may problema ka. Yung sinabi ko kanina, magbawas ako ng 20% sa 100% na excitement mo. Pag binawasan ko ng 20%, ang excitement mo, ang natira is 80%. Nasa batas kasi yan. At dapat, siguraduhin, after pilos, siguraduhin makaalis ka na. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, no? Ang iba, no? Nakapagbayad na ng placement fee. No? At pag nagbayad ka ng placement fee, kung ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni Ma, 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. May ibig sabihin, marami kang pera. Kahit tinuhaan ka ng pera, no? Sobrang-sobra doon sa isang buwan sahod mo. Kaya dito, nang sinasabi ko ngayon, tuwing may nangyayari dito, sa mga katanungan po, may lumalabas talaga na hindi nagpapaalam. Lalabas siya, di ba sinabi ko nila? Lalabas. At tatawag na yan doon. Bakit sa amin sobrang laki yun? Di ba? Mabuti na lang alam namin. Yan, lumabas. Magtanong na yun. No? At dapat, no? Talagang kailangan, dalawang based on 1 month salary. At dapat, kung magbawas ako, another 20% kung may nangyari yan sa inyo, another 20%, kung natira is 60%. At pag nagbayad, dapat, sa lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa Max Small Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit kung na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba? Agency. Bakit kami Jollibee? Sabi ng isa, at least pinamirinda tayo. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Kaya ang pinakain ng masarap. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas mo. Ang natira is 40%.
dapat pa nagbayad, hindi sa Jollibee, hindi sa Gcash. Sabi ng iba. Kami Gcash nga eh. Another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad, ay mayroon pa kulang ano, resibo. Sabi ko, sabi ko naman sa iyo, wala tayong mga resibo. Sabi ba, ako malagbog lang. Okay lang yan, at least alam mo, nadali ka na. Another 20%, ang ibabawas ko kung natira is 20% na lang. Last. At mula nag-apply ka at abisaan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deployed ka na. Wala ka na sa Pilipinas at dapat wala ka na ngayon sa iyong inupuan dyan. Ang ibig sabihin ng 60 to 90 days prior, 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka at abisaan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Kaya kung nangyari sa'yo, ubos na ang excitement mo. Wala nang matira. Problema hindi. Hindi ko kwininto upang takutin kayo. Bakit? Iyan ay naayon sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Ingat. At least may alam kayo sa batas, no? Nangyari man sa'yo, i-inform mo ang iyong agency. Bakit? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Ang purpose lang, makakulimbat na malaking halaga sa mga OFWs, no? Para magiging instant millionaire. Nagtaka ka, kailan mo lang siya nakausap, hirap naman yun sa buhay. Yung kausap mo. Pero nung ilang buwan lang, 3 palapak na ang bahay. No? Likot sipa. Kasi, ang ganda ng opportunity. Dahil sa matamis na pananalita, kinagat ko. Kasi bakit? Expedite daw. Ang laki ng sahod doon. Korea daw. Singapore. Czech Republic. Alright, grupo kami doon. Czech Republic, no? Sama-sama kami yaman. Pagdating doon. Ano ba? Korea, Malaysia, Africa. Meron na, gawa ko namin doon pare, tingnan mo. Ito, magpasakit sa ulo namin. Ayaw ko nang mangyari. Yung nangyari sa iba, mangyari sa inyo. Wala pa tong pilos, nasa servisyo na ako. No? Dati-dati, pag may narinig ka, year 2000, pag narinig mo, pag sinabi sa extra sa radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, si Papa, 141, ang nagulat si Impira, namin tulong lakas, 50,000 watts, PWIC! Ako po yun. Ilang mga illegal recruiters na ilang mga OFWs na usang biktima ng mga illegal recruiters kung saan pinagkukuhaan ng malaking halaga. No, sulit, maabot ng 1 taon, hindi pa rin alis. Sobrang tiwala sa mga pangako ng nasabing suspect. Mga ganun, di ba? Iyon ang extra kanina. Pag narinig mo, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RSU, sabi ka ba sa ang narinig sa pagbabalita. Ako rin po yun. Guys, sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito para malaman mo kung anong pinasukan mo. Kaya ano man ang nangyari sa'yo, i-inform ang agency para hindi sila madamay. Bakit? Pag nahuli ang suspect, lifetime imprisonment. Yung kausap mo sa loob ng agency, madadama yun. Kasi kilala siya, ginamit ang pangalan ng agency. May tendency, pati agency, magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang recruitment agency, yung kanyang license. Ay, damay siya sa kaso, accessories of the crime. Kaya pagdating sa labas naman sa may problema man, guys, hindi mo alam ang magiging kinabukasan mo pagdating dapat maging handa. Pag nangyari, akala mo, no, okay ang pinirmahan mo ngayon, pagdating doon, hindi pala. Anong gawin mo? I-inform mo agency, sabihin mo ang totoo, huwag magsinungaling. I-inform mo agency,
sabihin ko naging problema. Hindi kahit kanino makarating ang sumbong. Bakit? Marami ngayon tumutulong. Pero pag nakarating na sa Pilipinas ang sumbong, wala pa rin nangyari. Nakarating na sa abogado, wala pa rin nangyari. Umuwi siya ng Pilipinas, saradong agency, natalo sa kaso. Ang abogado na may hawak, masarap ang buhay. Bakit? Manalo o matalo, magbayad ka sa abogado. Tama? Paano, Mr. Sam? Hindi namin makontak. Pati yung number na pinicture namin yan kanina, sobrang dami. Hindi namin makontak. Anong gagawin mo? May number akong bibigay sa inyo. Yung number na yun, 0948-0997-0635135-480. May makakausap kayo. Sino makakausap niyo? Siya po ang katok sa pintuan ng agency kung ipag-usap ng maayos, diplomatic way. Ang purpose lang, hindi lalaki ang problema mo at lalala ang problema mo, pati pamilya apektado. May kakausap doon sa number na yun, 0948-0939-70. Sino ang makakausap niyo? Walang iba. Kung hindi, ako. Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi mo? Kung nakilala, kung narinig niyo si Sara Balabagan, narinig niyo? Si Sara Balabagan, nakulong na kinatulan ng kamatayan. Anong naging kaso niya nun? Self-defense. No? Ipinagtanggol lang ang kanyang sarili. Nung inatin po siya na repent, o gahasain ng kanyang amo. Lumaban! Ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay ang kanyang amo. Kung kaya, ang kapatid, ikinulong siya. Hinakula. Ano po? So, huwag ikaw. Pag kung ginawa kay Sarah, gagawin siya, lalaban ka ba? Hindi. Ma'am, lalaban ka ba? Hindi. Ha? Lalaban? Lalaban. Anong klaseng laban? Kasi ang sagot dito ng isa, sir. Laban. Ha! Nakulong! Pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sabi naman, ay household naman yun. Ay paano naman si Engineer Jan Aquino? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Self-defense na din ang kanya ginawa. No? Pinagtutulungan siya ng ibang lahi, self-defense ang kanya ginawa. Patay ang group, ang leader ng isang ibang lahi. Kulong din siya, tinatulong ng kamatayan. Sino tumulong nun? Walang iba kami dati. Yung dating boss ko, isang ambassador ng United Arab Emirates. Ako, hindi. Nung siya ng Pilipinas, nagiging NLRC chairman, yung boss ko, dati, ako, hindi. Year 2013, tumakbo as congressman, nanalo as congressman yung boss ko. Ako, hindi. Year 2013, nung humiwalay ako sa kanya, yung boss ko, namatay. Ako, hindi. Kaya ako nandito.